Yung anak kong nagde-deliver ng mga tangke na hold up. Hello? Tatay Ising, yung anak niyo po nawawala. Sasakyan lang po yung natagpuan pero wala po siya. Baka po na-hold up na siya. Ha? Bakit anong nangyari? Ako po pasaway na Katoliko. Kapakinig kami sa Genius Family kay Manolo Pabes. Bilang manggugupit ako, magkaibigan kami ni Mr. Trajano. Napag-usapan namin tungkol sa dating daan. Meron pong mga paa matulin sa Nakikinig ka rin pala kay Badeli, ano? Oo, gusto ko kasi ang kanyang programa at gawa ng doon ang katotohanan. Gusto niya sinata natin. O sige. Huwag nating gagamitin ang ating mga paa. Ngayon, ay pinadala si Brad Ato. Magandang araw po. Dito po ba nakatira si Mr. Cecilio Gigante? Ako po, si Cecilio Gigante. Ako po ay taga dating daan. Pinadala po ako ni Brother Eli Soriano. Pasok ko kayo. Di okay. Hanggang sa palaki namin pagpadoktrina. Nung mayari ang doktrina, sinabi niya sa akin, Tatay Iseng, hindi po muna ako tutuloy sa bautismo. Kayo na lang muna. At Mr. Trano, ako itutuloy ko ang pagpapabautismo. Gawa ng nandiriyan sa narinig ko sa Biblia, ang katotohanan. di mauna ka na kung nag-uhukom na aabot ko yung kamay ko sa'yo, patakin mo ako, ikaw pa niya. Hanggang sa mabautiswahan ako. Doon sa ilog ng Kalumpit, doon kami nakalubog. Kaya dumarating yung araw ng pasalamat sa Apalit. Nagpupunta kami ng may bahay ko. Alis kami rito ng gabi. Uuwi rin kami gabi. Noong panahon namin, mga kapatid, ang pasalamat, paiba-iba na dako, lugal, iba ng Baguio o Magalang. Nandoon po kami. Mula nung pumutok ang Pinatubo, pinanas namin yung maglakad sa lahat. Lubaw, Guagua, hanggang sa Fernando. Lahar po yan. Yung daan natin kasalukuyan ngayon, hindi puro buhangin yan. Wala kang makitang daan. Walang panganib na hindi namin sinusuo. Kahit na madapa kami, malubog kami, tuloy-tuloy kami sa palit para makarinig tayo ng mga salita ng ating Panginoon. Hindi sagabal sa aming kapatid yung panganib na nasusuungan namin. Nagiging kaligayahan pa namin, mga kapatid, sa karanasan na naganap pa sa buhay ko, mga kapatid. Minsan paalis kami, papuntang Apalit. Yung anak kong nagde-deliver ng mga tangke na hold up. Hello? Tatay Ising, yung anak niyo po nawawala. Sasakyan lang po yung natagpuan pero wala po siya. Baka po na-hold up na siya. Ha? Bakit anong nangyari? Yung kapatid mo raw, nawawala. Paano po yan, Tay? Tutuloy pa po ba tayo sa pasalamat? Sige, tuloy tayo. Sa awa ng Diyos siguro wala namang mangyayari sa kapatid mo. Mabuti po, hindi pinatay. At tinapon na lang dito sa may bodega, yung manggahan doon. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin,
patuloy sa kabila ng nagaganap na paghanip sa mga pamilya natin, nagliligtas pa rin ang ating Ama. Yung nadidestinong panggagawa namin sa lokal, hindi po na pinababayaan na uuwi yung mga manggagawa namin, yung mga anak namin na hindi sila kumakain. Bro, magpapaalam na po ako. Bro, mamaya na. Kakain muna tayo. Baka gutumin ka. Busog pa naman po ako, bro. Hindi, kain muna tayo. Halika. Po ka. Yun po ang natutuwa namin sa aming kapatid na Eli. Natutuwa kami sa mga kapatid namin, parang anak na namin, yung mga manggawang yan. Pagka nandito sila sa bahay, palagay ang kanilang kalooban, hindi namin sila pinababayaan. Yung kanilang buhok, hindi ko pinababayaan humahaba. Pinugupitan ko sila. Naranasan ko yung ating taga-akay. Dinadalaw ako. Napaka-sarap sa buhay yung ikaw na matanda na. Makita mo, yung kapatid mong taga-akay, nakatawa pag dinadalaw ako rito sa bahay. Maraming salamat pagkakadalaw ng aming kapatid na taga-akay. Bilang matanda ako sa inyo, na malapit na rin magpahinga, mga kapatid, tibayan mo ang inyong pananampalataya. Lakasan niyo ang inyong loob. Hindi tayo pababayaan ng Ama at ng aming Panginoon sa Kristo. Alaalang nagbabalik, pangangaral mo sa amin, wala kaming magagawa kung si Jesus di kapiling. Ako po si kapatid na Iseng Gigante. Ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.